Mahigit sa 100 Chinese militia vessels ang namataang nakikipagpatintero sa mga barko ng Pilipinas. Ang eksenang ito nangyari sa mismong araw ng pagsisimula ng balikatan exercises ngayong taon. Umarangkada na ang pinakamalaking balikatan exercises ng militar ng Pilipinas at Amerika. Mahigit sa 16,000 mga sundalo ang kasali sa pagsasanay, 11,000 mga Amerikano, 5,000 mga Pilipino at mahigit sa 100 puwersa ng Australia ang kalahok ngayong taon. Tampok sa Balikatan 2024 ang Multilateral Maritime Exercises. Dito maglalayag sa unang pagkakataon ang mga barko ng Pilipinas, Amerika at ng French Navy sa labas ng Exclusive Economic Zone o EEZ ng Pilipinas. Ang bahagi na ito ng West Philippine Sea ay may layong 200 nautical miles mula sa dalampasigan ng Palawan. Kabilang sa 14 na bansa na tatayong observers ay ang Germany, Canada, Great Britain, France, New Zealand, India, Japan at South Korea. Literal na hindi invited ang China dahil ito ang bansang may mainit na tensyon sa teritoryo ng Pilipinas. Pero umakyat sa 110 ang mga militanteng barkong Chinese na nang gate crash sa Balikatan. Bakit umeksena ang China sa malaking pagsasanay na ito ng Pilipinas at Amerika? Ano ang reaksyon dito ng mga bansang bahagi ng Balikatan sa West Philippine Sea? Yan ang ating aalamin. Ang bakod ng China. Noong nakaraang linggo, nasa 55 pa lamang na Chinese vessels ang namonitor ng Philippine Navy sa iba't ibang isla sa West Philippine Sea, gaya sa Bajo de Masinloc, Ayungin Shoal, Pag-asa Island, Panata Island at Lawak Island. Karamihan dito ay Chinese maritime militia vessels na umabot sa 50. 4 naman ang Chinese Coast Guard at isa ang People's Liberation Army Navy vessel. Ngayon, dumoble ang bilang ng militia vessels ng China sa 110. Malayo rin ito sa average na bilang ng militia vessels ng China sa ating teritoryo ng nakaraang mga buwan. Sa kabuuan, mayroong 124 na barkong Chinese ang nasa West Philippine Sea. Kasama ang 110 na militia vessels, ang 11 Coast Guard ships at 3 planned warships. Sa mga nagdaang resupply mission, magkatulong ang mga Chinese Coast Guard at Chinese militia vessels sa pagharang sa mga barko ng Pilipinas na patungo sa mga isla sa West Philippine Sea. Samantala, ang ilan sa mga ito ay nakatigil lamang sa isla o di kaya'y nag-iikot upang magpatrol. Simula noong 2022, tanging China at Vietnam lamang ang legal na nag-establish ng maritime militia sa buong mundo. Nabuo ito noong manalo ang Chinese Communist Party sa Civil War, na nagtulak sa mga komunista na umalis ng mainland at pumunta sa Taiwan. Noong 2000s, madalas nitong nakakabangga o di kaya'y hinaharang ang US Navy. Noong 2008, tumaas at inexpand ang pondo sa maritime militia. Kaya maraming mga barkong pandagat ng China ang nasangkot sa mga illegal, unreported at unregulated na pangingisda. Kalaunan, nag-issue ang US ng warning sa China noong 2019. Pinaniniwalaan din na ang militia ang nasa likod ng hindi mabilang na kaso ng high-powered lasers na itinututok sa cockpit ng mga sasakyang panghimpapawid na dumadaan sa South China Sea. Kabilang na ang isang Royal Australian Navy helicopter. Noong 2022, nasa 400 militia vessels ang dineploy sa South China Sea at ito ay dahil sa unti-unting tumataas na tensyon sa dagat. Hindi lamang daw ito nangyayari sa Pilipinas, kundi pati na rin sa Vietnam. Nang i-pull out ang foreign forces sa Vietnam, dumating ang mga Chinese vessels. Nang hindi muling payagan ang pagtatayo ng military bases sa Pilipinas noong panahon ni Duterte, saka din dumami ang bilang ng mga barkong ito. Higit pa sa dahilan ng agawan sa teritoryo, ang pagsugod ng China sa araw ng balikatan exercises ng Pilipinas, Amerika at iba pang foreign observers ay maraming pahiwatig. Una,
Pahiwatig ito ng kanilang hindi pagkatinag. Nagsimulang dumami ang mga militia vessels ilang linggo na ang nakaraan bago pa magsimula ang balikatan ngayong taon. Nangangahulugan na pinaghandaan nila ang araw na ito upang ipakita lalo na sa Amerika na hindi sila aatras sa West Philippine Sea. Sinadya ng China na umeksena. Ang totoong motibo ng kanilang pagpunta ay hindi malinaw. Ngunit batay sa mga nakaraan nilang agresyon, wala silang pipiliin. Mapa mga mangingisdang Pinoy at sundalo man o kahit maging mga Amerikano na kanilang mortal na kaaway. Pangalawa, ang pagkakasali ng mga sibilyang Chino sa tensyon bilang bahagi ng national propaganda ng People's Republic of China ay nagpapahiwatig na ang nagkakaisang mga sibilyan ay mas malakas at hindi maaaring saktan o gantihan ng mga foreign navy. Walang magagawa ang mga kalahok sa balikatan kundi ipagkibit-balikat ang kanilang presensya at mag-focus na lamang sa kanilang pagsasanay. Isa pa, hindi sila nandoon upang magsimula ng gulo. Nandoon sila upang magpalakas ng puwersa at matuto sa mga estratehiya ng isa't isa. Pangatlo, kung sakali mang maging agresibo ang Chinese militia vessels, may posibilidad na pumalag ang Amerika. Ngunit ito ay magdudulot ng domino effect. Ang tensyon sa West Philippine Sea ay maaaring umakyat sa digmaan. Sasailalim sa state of national emergency ang Pilipinas. Ang mga kaalyadong bansa ay magpapadala ng mga barko at karagdagang puwersa. Ang posibilidad ng nuclear war ay mababa dahil sa no first use policy na pinaninindigan ng China. Ngunit kung magbago man ang sitwasyon at magbitaw ng nuclear missile ang China, lalo na't walang ganoong polisiya ang Amerika, ang self-defense mechanism ng China ay magdudulot ng malaking pinsala. Magsasara ang rehiyon sa maritime at airtime operations. Tataas ang humanitarian crisis kasabay ng nagaganap na digmaan ng Israel at Gaza. Ang balikatan exercises ay ginagawa upang mapagtibay ang relasyon ng Amerika at Pilipinas sa larangan ng pangangalaga ng pambansang seguridad. Ay ang pagdami ng foreign powers sa West Philippine Sea, walang karapatan ng China upang sabihin na iligal ang pagsasanay. Gaganapin sa international waters ang pagsasanay na legal ayon sa Freedom of Navigation Operations. Wala rin silang basihan upang sabihin na sila ay ginigipit sa sarili nilang dagat dahil hindi naman kanila iyon sa una pa lang. Lalong-lalo nang walang karapatan ng China na umalma sa balikatan exercises dahil ito ay gawain ng Pilipinas at Amerika. Labas sila dito. Subalit, ang pagkukrus ng landas ng iba't ibang bansa sa iisang lugar ay tiyak na isang malaking gulo. Ang isang hindi pagkakaintindihan ay maaaring magdulot ng mas malaking tensyon. Ano ang masasabi mo sa hakbang ng ating pamahalaan sa pinangangalagaang teritoryo at paulit-ulit na pambubuli ng China sa West Philippine Sea? Ikomento mo naman ito sa ibaba. Paki-like ang video. I-share mo na rin sa iba. Salamat at God bless!